Senator Juan Miguel Mig Zubiri nagbitiw bilang Senate President. Senator Francis Escudero pumalit bilang bagong pinuno ng Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I faced my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Show cause order sa ilang dating miyembro ng gabinete ni former President Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea, inilabas na ng Kamara. Nag-issue ng show cause order para po sa former secretaries ng previous administration. Member sila ng security sector. Kontrol sa pulisya ni Bamban Mayor Alice Go ipinatatanggal ng Department of Interior and Local Government. You can have the control and supervision over the police, no? So ang gagawin namin ngayon is I have instructed the Polcom to initiate proceedings for the withdrawal of the mayor's deputization. Pilipinas, hinamon ng China na buksan ang Baho de Masinloc sa isang international scrutiny o third party upang makita ang pinsala sa bahura. Cabinet members ni dating Pangulong Rodrigo Duterte personal na itinanggi ang umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Polisiya ng Aquino administration sa BRP Sierra Madre, ipinagpatuloy lang umano nila. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Senator Francis Escudero, inaming nag-ikot sa mga kasamahan para makakuha ng boto bilang Senate President. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Aberya sa radar system ng NAIA, inaasahang hindi na mauulit oras na matapos na ang upgrading at modernisasyon sa pagtatapos ng taon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang CAAPO is continuously doing yung update para at least siguro hopefully towards the end of the year wala na tayong issue ganito at hindi na natin maranasan itong mga nangyaring inconvenientes sa paglipad sa mapaliparan. Strategic posisyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific region, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM, wala pang utos na imbestigahan ang umano'y wiretapping ng China sa isang public official ayon sa DFA. As the Philippines occupies a strategic position in the Indo-Pacific, we are leveraging our strategic geopolitical location, economic engagements, and participation in regional agreements. Ina at ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go walang birth records. Mayor Go hinamon na sumailalim sa lie detector test. Doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya, nakasal siya kay Amelia. Apo. Tama? Posible po. Dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos inamin na nakausap sa telepono ang isang Chinese official. Opisyal nilinaw na hindi siya pumasok sa anumang kasunduan sa China. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model. Were not part of our conversation. So I have not given my consent to record to anybody and I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Pagbabalik ng dating school calendar, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagsasagawa ng Saturday classes, hindi na kailangan ayon sa Department of Education. Is basically by school year 2024-2025, mag-i-end po tayo ng April 15, 2025.
Pagkatapos naman po nun, magsa-start na tayo ng June 16, yung tentative date ng opening of classes for school year 2025 to 2026 at mag-end naman po yung school year 2025-2026 ng March 31. Mahigit 11 million backlog sa plaka ng mga motorsiklo, kumpiyansang matatapos ng LTO hanggang June 2025. Distribusyon ng plaka sa mga TODA isasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang utos ng Presidente by June 2025. Kailangan matapos na to, yung backlog sa motorsiklo specifically. Philippine Navy maaring gumamit ng aircraft satellite at tracking devices sa isasagawang investigasyon sa mga umano'y ibinaon na tubo sa Baho de Masinloc. Tulong ng ibang bansa, posibleng hingin. You could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Maraming paraan. You could leverage our partners and allies. Vice Admiral Alberto Carlos, tuluyan ng inalis bilang pinuno ng Western Command. Pagkaka-relieve sa pwesto, hindi umano parusa ayon sa Armed Forces of the Philippines. I'd like to put into perspective, once you get reassigned or transferred to another post, it's never a form of punishment. It's part of our role. Kahit kami, umiikot talaga kami. We have to play different roles, be in different capacities. It doesn't necessarily mean that meron kang offense or it's a punishment on your end. That's not the case. Dalawang Chinese national na dumukot sa kapwa Chinese sa Pasay City, arestado. Ang nakautang siya ng 180,000 and then nung sumingil-singil na siya, nagdidemand na siya ng 1.8 million. Senate President Francis Escudero makikipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Relasyon ng Senado at Kamara kasama na ang usapin sa Chacha, tatalakayin. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Pambansang investigasyon sa human rights abuses isinusulong ni Davao City Representative Paulo Duterte. Makabayan Block, duda. Tropical cyclone signal itinaas na sa ilang lugar sa bansa bunsod ng bagyong Aghon. Gutter deep na baha naranasan sa ilang kalsada sa Quezon City kasunod ng malakas na ulan. Dating PDEA agent Jonathan Morales at Picoy Santiago pinalaya na mula sa pagkakadetine sa Senado. Banta ng China na pag-aresto sa mga umano'y trespasser sa West Philippine Sea, tinawag na provocation ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. At issue sa West Philippine Sea, kabilang sa inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Kasunduan ukol sa agriculture, maritime cooperation, turismo, inaasahang lalagdaan naman pagbisita ni PBBM sa Brunei.